Hi everyone! Sana okay ang lahat sa inyo. And yun lang ang gusto ko. Sana okay ang lahat sa inyo. And gusto ko lang i-share yung mga bagay tungkol sa spirituality. You can skip this video if you're not ready for it. But if you are curious or you're in the middle of asking yourself, why does this thing doesn't make sense to me? Yung mga ganang bagay. So, this probably will help you out. So, these are the stages of spiritual awakening. Gumawa na ako ng live kanina about this, pero since wala naman akong ginagawa, nagbi-video na lang ako ngayon. So, yeah, I'm pleasing myself. So, una, stage ng spiritual awakening is yung triggers or yung wake-up call. Diyan ka mapapatanong ng mga questions like, bakit ako nandito sa mundong to? Anong purpose ko? Bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Ba't hindi ako nag-grow? Yung mga ganyan. And, yun. So, yun. Wake up call yung mga questions na yun. Yung mga triggers naman is number 1, death of a loved ones, loss of job, ending of relationships, depression, anxiety, yung feeling mo na hindi umaayon sa'yo yung mundo. Yung mga gusto mong bagay nangyari ay hindi nangyayari. Ganon. Pag nandito ka sa stage na to, kumbaga wala ka pa sa dark night of the soul, pero ibang level na siya ng depression, te. Ganon. So, yun yung number 1 stage. Alright. So, yung second stage naman ay yung tinatawag na bliss. Okay? So, pag sinabing bliss, dito mo ma-experience yung sobrang extreme emotion. So, kung malungkot ka, 3 times yung kalungkutan. Pag masaya ka, 3 times yung kasiyahan. Eh, natatandaan ko, nung nasa bliss ako, I was also going through my dark night of the soul. And ang daming downloads sa isip ko. Then, when I listen to songs, damang-dama ko talaga siya. And there are times that I was crying. Kasi yung lyrics talagang, it hit me so hard na umiiyak ako. Yung song na natatandaan ko na madalas kong iniiyakan is yung kanta ni Taylor Swift na Long Live. Dun sa part na yung and you take a moment. Nakalimutan ko na yung lyrics. Ano ba yan? When they point to the picture, please tell them my name. Yan, din sa part na to. Tell them how the crowds went wild. Ito talaga yung pinaka-sentence na nagpapaiyak sa akin. Yung sinabi na, tell them how I hope they shine. Kasi pag narinig ko yung part na yon, nakaisip ko yung mga future ng mga kids, yung natutupad nila yung dreams nila, gano'n. So, yun. So, yun yung bliss. So, yung next stage is yung dark night of the soul. Gaya nga ng sinabi ko sa inyo, while I was having my dark night of the soul, I was also having bliss. So, magkasabay siya. So, it depends sa experience mo. Yung iba, one at a time lang nila na experience based on what I've heard. Pero there are some people na nagkakasabay-sabay siya. And very challenging yun pag nagkasabay-sabay yung stages.
parang sobrang ma-overwhelm ka sa emotions. Ganon. Lalo na pag hindi ka sanay sa overwhelming emotions, naku, sobrang hirap niya. Mahirap talagang spiritual awakening. And hindi lahat nararanasan to. Kaya madalas kapag meron ka spiritual awakening, hindi mo alam na nagkakaroon ka ng spiritual awakening. And nangyayari din na pag pinagdadaanan mo to, hindi mo pa makikita yung mga videos that will guide you. Kumbaga parang pinipigilan ka ng universe na makita yon. Kasi ang reason lang naman nun is alam ng universe na you can handle it on your own. You can figure it out on your own. You know that may mga guides na gumagabay sa'yo. Kaya mas mapapadali siya. In a way. So, yun. Ang explain ko is based on my experience lang. Hindi ko masyadong ma-generalize siya. Kasi hindi ko alam yung totoong yung journey ng dark night of the soul ng ibang may spiritual awakening. But I will speak in the process ng spiritual emergency within spiritual awakening, kasi ganun yung nangyari sa akin. So during my dark night of the soul, nag-hallucinate ako. I was delusional. And lahat ng downloads na pumapasok sa isip ko, pinopost ko sa Facebook. Parang minute by minute may pumapasok na information sa isip ko, and I don't know if that was my twin flame communicating with me na pinaikot-ikot niya ako. Pero ayoko kasi magsalita ng hindi ko sure, pero sinare ko lang. Hindi ko sure kung siya yung nakikipag-communicate sa akin, pero that's another story na, kasi about twin flame na yun. And yun lang. So yung dark night, yung pinakamahirap, from the word itself, dark. So dark night of the soul, doon ma-experience ng kaluluwa mo yung parang pinapatay ka ng buhay ka pa, ganon. And the reason kung bakit parang pinapatay ka is ang goal kasi ng soul kapag may spiritual awakening is to para mag transition ka from old self mo to new self, ganun. So yun, I hope na nag-make sense sa inyong sinabi ko. And dito din sa dark night of the soul, nagre-resurface lahat ng trauma mo. Yung trauma mo in this lifetime, and yung trauma mo sa past life mo na hindi mo alam na meron ka pala nun. And then aside sa magre-resurface lahat ng trauma mo para ma-heal mo yon, nangyari din sa akin yung pinakita sa akin lahat ng fears ko na hindi ko alam na yun pala talaga yung mga fears ko sa buhay. So ang hirap niya kasi aside dun sa nararamdaman ko yung pain ng bawat trauma ko, at the same time pinakita din sa akin yung mga fears ko, and wala akong nagawa. Para akong tumalon sa pinakamataas na building kasi takot ako sa heights. So wala akong nagawa kundi tumalon at talagang tanggapin na okay, ito yung fears ko, kailangan ko siyang harapin, ganun. Yun. So yung next naman is yung tinatawag na void. So etong void na to, it's more on resting period ng soul mo, kasi para kang binugbog. So kailangan mo ng pahinga. And habang nagpapahinga yung soul mo, at the same time, wala kang motivation na gawin yung mga usual na ginagawa mo. Like, for example, ako, dati, gusto ko nagtuturo ng mga bata. So, I'm surrounded by kids, ganyan. Nakikinig ng music, ganon. Pero, nawala lahat ng motivation sa mga bagay na yun. Pero may reason pala behind that. Kasi pag nasa the void ka,
nasa transition ka ng new self, I'm sorry, nasa transition ka from your old self to new self. So, you're in between. So, it's like a preparation. And kapag nandito ka sa The Void, babawasan yung synchronicities. Pag sinabing synchronicities, ito yung mga coincidences na may meaning sa specific person na nakakaranas ng synchronicity na yan. So, parang, dati kasi when you're going through your dark nights, dun talaga mabubombard ka ng mga angel numbers, mga synchronicities. Pero pag nabawasan yon, parang mapapaisip ka na, hindi na nakikipag-communicate sa yung universe. Parang pinabayaan ka niya in some way. Ganun. So, yun yung The Void. Yung The Void, it can take months, years. Kasi, first awakening ko is 2021. Nung work from home ako, yung nagmi-misbehave ako sa aking trabaho. So, I thought I was just misbehaving. Yun pala, yung soul ko is kumakalas na siya dun sa job na it doesn't serve me anymore. So, akala ko, yun yung job na mag-fulfill ng soul ko kasi being a customer service is helping people. Pero, yung katawan ko mismo yung gumawa ng way para mawala na ako dun sa field na yon. So, nag-misbehave ako and then yung katawan ko, hindi siya nakaka-consume ng enough sleep. Tapos may a lot of things going on with my life na hindi kaaya-aya, ganun. So, yun. Another goal yun ng soul kapag you're going through spiritual awakening. Yung i-align ka niya sa purpose mo. Pero darating ka doon, hindi mo kailangan magmadali. Kasi pag na-awaken ng tao, nagkakaroon siya ng urge na, oh my God, I need to do my purpose na. Pero mali yun, kasi magiging escape mo lang yun kung hindi ka magpo-focus sa sarili mo. Sarili mo muna, and then it will follow. So, yun. Alright, so last but not the least, ito yung stability. So, dito sa stability, nagkakaroon ka na ng pagkalas dun sa The Void. Unti-unti ka nang nag-focus sa sarili mo mismo. Tapos, marirealize mo yung mga bagay na dapat hindi mo na ginagawa is hindi mo na dapat gawin. And, realize mo din na akala mo, tama yung ginagawa mo dati, pero hindi naman talaga siya nakakatulong. And that's the time na aalisin mo na yun. So, dito yung application ng lahat na natutunan mo sa spiritual awakening mo. Na-integrate mo na siya sa sarili mo. And, ako, tatanungin nyo, kung gusto nyo tanungin, basta anyway, kung gusto nyo tanungin kung nasan stage na ako, nandito na ako sa stability. Wow! Hindi, kasi nasabi ko yun dahil wala na ako sa The Void, so next stage na. And then, I'm in the spot na I'm working on myself already and letting go of the things that doesn't serve me anymore. Pero may mga part pa sa sarili ko na hindi ko naalis kasi it's really hard to break the habit, but I will get there. And I know that I'm ready for my soul's transition stage. And gusto ko lang i-cherish tong moment na to kasi finally, nakahinga na ako ng maluwag and sobrang peaceful na ng isip at puso ko. And wala ako sa stage na naghahabol ng manifestation ngayon. Mas ina-enjoy ko yung joy na mas kilalanin yung sarili. And ma-realize ko talaga kung ano yung mga mahalagang bagay para sa akin. So, I'm enjoying my own company. And akala ko magiging dependent ako sa mga tao for my whole life. Pero nandito na ako sa stage na kaya ko na mag-let go ng mga tao, not because they're bad people, but because may reason kung bakit kailangan mo na mag-let go. Yun. And yung reason na yun is setting boundaries, making sure you put yourself first, making sure you don't drain yourself just to save other people.
That's really important, guys. It's hard to let go of the people that are important for us, but if they are unconsciously giving us or intentionally giving us a draining energy, nawawalan tayo ng time sa sarili kasi natin pag gano'n. And wala namang masama na mag-comfort ng mga tao. I think it's part of human experience, and it's one of the best experience na ma-realize mo sa sarili mo na you can comfort someone. Pero in the long run, na-realize ko na hindi siya nakakatulong kasi nagiging emotionally dependent sa yung mga tao, and hindi nila na-figure out sa sarili niya na lahat ng emotions or support, love and care na nakukuha nila sa ibang tao is makukuha nila yun sa sarili nila. So, hindi mo sila bibigyan ng time to have a time for themselves na ma-realize yun. Hindi, walang magbabago So, kailangan mo talaga silang bigyan ng time para sa sarili nila mismo. And kapag nangyari yun, so magkakaroon ng room para sa'yo na magkaroon ka ng time para sa sarili mo naman. Ganun. So, yun yung stability. And kung mapapansin nyo guys, may taling ako sa malapit sa lips ko. Yan. Ayun o. So, naisip ko kasi na ang purpose ko is about self-expression. And today, gumawa ako ng bagay na naka-align sa purpose ko, which is to express myself, my ideas, and share with you guys my experience in spiritual awakening. And hindi naman lahat ng tao makakaranas ng spiritual awakening. Pero gumagawa din ako ng video na to para dun sa mga tao na baka spiritual awakening or spiritual emergency yung nararanasan nila. So, kung hahayaan ng universe na makita nila itong video, it would be a big help. Number 1, para ma-confirm nila na, ito pala yung pinagdadaanan ko. Hindi pala ako mentally ill person. Kasi guys, hindi lahat ng nag-hallucinate at delusional ay mentally ill. So, anong nangyayari? Kapag nag-hallucinate ang tao, naging delusional siya, dinadala siya sa mental hospital, and kapag shinare ng tao na yun, nakakarinig ako ng mga voices on my head, nakakakita ko ng mga ganito, ng mga weird na bagay na hindi dapat nakikita ng mga tao. So, isipin ng doktor na either psychosis siya, bipolar, or schizophrenia. So, most of the doctors, sadly, is hindi aware sa spiritual emergency or spiritual awakening. So, mami-misdiagnose ka, and sasabihan ka na mag-maintenance ka ng gamot, which is hindi mo naman yun kailangan. Sa tingin ko, nakatulong yung gamot sa akin nung ako'y nag-hallucinate para ma-subside, para mapakalma yung utak. That's the time you need ng gamot. Kapag talagang intense na yung hallucinations mo. Pero kasi, kung titignan ko yung experience ko, kung uminom ako ng gamot na sa mga panahon na kailangan ko yung ma-experience, mapopos lang siya. So, possible lang siya na maulit. Kasi hindi nalalaman ng soul mo yung reason kung bakit na-experience mo yung specific na pinagdadaanan mo ngayon. Na yun. I mean, kapag kasi you're going through your dark night of the soul, mahirap siya, diba? Pero, may purpose kasi yung pain na yun. So, it's making you feel shit. Pero, magtatransform mo yung soul mo in a way na hindi mo in-expect. So, yun. Nung nandun ako sa mental hospital, pinainom ako ng gamot. Pero, kahit nakainom na ako ng gamot, nakaka-experience pa rin ako ng hallucinations. Ganyan. So, hindi siya nag-stop. Pero, nung natapos na yung hallucinations ko, I mean, parang natapos
ganito siya ko siya explain pa. Nung natapos ko na yung movie, nalaman ko na yung story, yung lesson, yung reason ba't ko pinanood yun. Doon na nag-subside yung hallucinations ko. So, ibig sabihin, medicine is nakakatulong naman siya sa mga nakakaranas ng spiritual awakening. Kapag intense na yung nangyayari sa mind mo. Pero hindi mo siya kailangan gawing maintenance kasi una sa lahat, wala ka namang sakit. Hindi ka naman mentally ill. So, bakit ka inom ng gamot na para sa mga may mental illness? Yung bravest act na ginawa ko this year is to really impose sa mga tao na hindi ko kailangan uminom ng gamot. Kasi, alam ko yung totoo nangyayari sa akin. So, ganun lang. Kasi, kapag hindi ka nag-decide para sa sarili mo, yung ibang tao ang magdedesisyon para sa'yo at hindi yun magiging kasing ganda ng desisyon na gagawin mo para sa sarili mo. Kaya kapag alam mo kung anong pinagdadaanan mo, kapag kilala mo yung sarili mo, alam mo kung anong para sa'yo. Alam mo kung anong the best sa'yo. So, bakit ka makikinig sa ibang tao? Hindi ko sinasabi na walang sense yung sinasabi nila kasi they don't really know what's going on with you mostly kapag nagkakaroon ka ng ganitong experience. Pero kapag nalaman mo na okay, this is what's going on in my life. So, ano na gagawin mo? You do what's best for you. Listen to yourself. You know yourself. You know what to do. You always know what to do, okay? And karamihan ng nagkakaroon ng spiritual awakening, nakikipag-debate sila sa mga religious person na kasi kapag nagkaroon ka ng spiritual awakening, may mga downloads ka, magkakaroon ka ng downloads na ganito pala yung nangyari, ito pala yung totoo. So, pag na-encounter yung pag na-encounter ka ng religious person na hindi align dun sa belief mo, na natutunan mo sa spiritual awakening, ang nangyayari, nakikipagtalo tayo, 'di ba? Kasi sinasabi natin na, hindi kayo magising, ito yung totoong nangyayari. Pero kasi regardless kung may spiritual awakening ka o wala, whatever you're going through is what you needed to experience. So, kung hindi man sila nagkaroon ng spiritual awakening, yun yung para sa kanila talaga. And siguro, ma-awake sila in a different way. Pero, it's out of your control kasi. And, magsasayang ka lang ng energy kapag nakapagtalo ka sa mga tao. Kasi, yung paniniwala nila, imaginein mo yung paniniwala mo. 'Di ba yung pinapaniwalaan natin is mahalaga para sa atin. Ganun lang din yung tingin nila sa pinapaniwalaan nila. So, mahalaga din yun. So, kapag in-impose mo yung belief mo, hindi naman sila nakaka-relate, nagsasayang ka lang ng energy, te. Hayaan mo lang sila and just bless them. They deserve the best. They will know the truth sa tamang panahon. And iba-iba kasi tayo ng purpose, iba-iba tayo ng journey. And alam ko, isa lang ang goal natin, and that is to be happy, to have a fulfilling life, na masasabi mo na in this span of my life, I enjoyed myself, and the best journey is the journey with yourself talaga. Hello, so lumipat ako ng place, nandito ako sa tapat ng aking PC. So, gusto ko lang idagdag na hindi porket nakaranas ka ng spiritual awakening is you are better than others na hindi pa awake. Hindi ganon. Lahat ng experiences natin, either good or bad, ay part ng growth. We are growing every single day. Kahit hindi natin nakikita yung result. And part ng growth natin is yung maintindihan na hindi porket naranasan mo yung specific journey is mararanasan din siya ng iba.
Hindi porket na-realize mo tong bagay na to is marirealize din siya ng ibang tao. So, you'll really know na natututunan mo yung lesson ng spiritual awakening mo kapag you become more compassionate. And the key to be a compassionate person is to just understand. Understanding someone's behavior doesn't mean that they always do the right thing. Pero it's just about accepting who they are. And when you accept yourself for who you are, when you talk nice to yourself, you have a healthy relationship with yourself, you talk nice to yourself, that's the time na matatanggap mo rin yung mga tao sa kung sino sila. And it's one of the best feeling to experience. Yung matanggap mo yung mga tao sa paligid mo sa kung sino sila and hindi ka nag-i-impose ng belief. So, yun lang. Bye!